Natutuwa naman ako sa ginawang pagpapayo ni Vice Ganda sa isang contestant sa It's Showtime na hindi believe sa sarili niya, na tinutuksong hindi maganda, kaya mababa yung self-esteem niya. Inalis niya yung makeup niya. Sabay-sabi, parang ang kinis ko, di ba? Pero ang kapal ng makeup ko. Ito ako, ito si Vice Ganda. Hindi makinis ang mukha ko sa paningin ng iba. Mataas ang hairline ko. Ngayon, picturean niyo akong lahat. Ikalat niyo sa internet. Pagtawanan niyo ako. Lait-laitin niyo ako. Sabihin niyo lahat ng gusto niyong sabihin. Wala akong pakialam. Dahil kahit magaspang ang mukha ko, mataas ang hairline ko, maganda ako. Wala na akong itinatago. Hindi na ako natatakot. At kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi na ako mabibigla. Sabihin nyo, pangit ang buhok ko, alam ko. Pangit ang kutis ko, alam ko. Pero yung lahat ay sa paningin ninyo. Para sa akin, maganda ako. Maganda ako. Sabi-sabi sa contestant, at maganda ka. At saka, ang contestant ay niyakap niya. Very good, Vice Ganda. Very inspiring, very moving, provoking. Why? Sapagkat ito ay galing sa isang tao who may not be perfect but has come to perfectly embrace his imperfection. Pinaka nakakaawa yung tao na malaya naman sana, pwedeng gawin kung ano ang gusto niyang gawin at kung pwedeng i-pursue kung ano ang gusto niyang i-pursue sa buhay, pero nalilimitahan, parang bilanggo ng mga tao, sitwasyon at bagay sa kanyang buhay. Isang araw, sa zoo, nagkausap ang mother camel at ang kanyang baby camel. Kasi si baby camel nagtanong kay mother camel, Ma, curious lang po ako. Bakit po may humps tayo sa likod? Tuloy, para tayong kuba. Sumagot si mother camel, Anak, dyan ini-store yung fat natin. Yan yung source of energy natin. Lalong-lalo na kapag tayo nasa disyerto. Alam mo na, sa disyerto, pupwedeng ilang linggo, ilang buwan tayong walang makitang pagkain. Storage yan ng energy natin. Ma, bakit po ang haba ng legs natin? Hirap tuloy maluktot sa kinalalagyan natin ngayon. At bakit bilog na bilog yung mga paa natin? Anak, sabi ni Mother Camel, kasi kinakailangan natin yan para makalakad at makatakbo tayo ng ligtas at mabilis sa disyerto. Naku anak, kung takbuhan lang sa disyerto walang makalalaban sa atin. Isa na lang. Bakit po ang haba-haba ng ating pilik mata? Kapal pa. Minsan tuloy nakakairita. Sabi ni Mother Camel, Anak, kinakailangan natin yan sa disyerto. Kasi alam mo na, maraming buhangin at mahangin para hindi tayo mapuwing. So natapos na yung tatlong tanong. Okay naman yung sagot ni Mother Camel. Kaya lang, si Baby Camel parang nagtataka pa rin. Napansin yun ng kanyang ina at nagtanong sa kanya, Anak, may malabo pa ba? Opo, Mama. Ano anak, sabihin mo? At masasagot ni Mama, sige po, Ma, kasi po kung meron tayong mga hams sa likod para mag-store ng energy, para hindi tayo manghina sa disyerto kahit ilang linggo, kung bakit meron tayong mahabang legs at rounded feet para makalakad at makatagpo tayo sa disyerto, kung bakit meron tayong mahabang pilikmata para hindi tayo mapuwing sa disyerto, Ma, bakit tayo nandito sa zoo? Di nakasagot ang ina, nakayuko na lang at niyakap ang baby camel niya. Di ba kayo naaawa? Bigla ko naisip, oo nga, ano? Huwag na tayo lumayo, Nung bata tayo, baka hanggang ngayon, yung bumibili tayo ng mga ibon at mga isda na nakahawla, nasa lalagyan. O kaya sa zoo, sige na, kawawa. Kahit na inaalagaan sila, kasi hindi yun ang buhay nila. Hindi talaga sila para doon. At lalong-lalo na, hindi mag-entertain ng tao ang kanilang misyon. Hindi nilikha sila pa doon.
Kaya marami silang dapat at pwedeng gawin na hindi nila magawa sapagkat nalilimitahan sila ng mga tao at ng lugar na kinalalagyan nila. Kaya pansin po nyo, madalas yung mga hayop sa zoo, hindi masyadong malikot, hindi lively. Parang ang kulungkot-lungkot. Kinakailangan pang pukpukin yung salamin para yung sawa ay tumingin. Kinakailangan pang ngisihan yung unggoy para ikaw ay gayahin, para makapagpa-picture lang kayo, magkamukha kayo. Kailangan mo pang batuhin yung buhaya para lamang ngumanga. Diba? Kasi malungkot sila kahit inaalagaan sila. Nakakaawa, di ba? Wala naman silang magagawa. Kaya mas lalong nakakaawa. Pero hindi kaya pinaka-nakakaawa yung tao na malaya naman sana, pwedeng gawin kung ano ang gusto niyang gawin. At kung pwedeng i-pursue kung ano ang gusto niyang i-pursue sa buhay. Pero nalilimitahan, parang bilanggo ng mga tao, sitwasyon at bagay sa kanyang buhay. Halimbawa niyan, yung mga anak na pinipilit ng kanilang mga magulang na mapangasawa si ganito, kunin ang ganitong kurso, pasukin ang ganitong trabaho, buksan ang ganitong negosyo. Hindi nila naman gusto. Hindi align sa kanilang talento. Mga bata, mga anak na tulad ko, mga kabataan. Alam ninyo kung ano ang gusto ninyo. Alam ninyo kung ano ang inyong talento. Kung ano yung kaya ninyo. At kung ano yung nag-enjoy kayong gawin. Yung habang ginagawa ninyo ay parang ang bilis ng oras, hindi nyo namamalayan. Tapos natutuwa pa sa inyo dahil dito ang ibang tao, nakatutulong kayo sa iba. Ako alam po ninyo, kapag napaghandaan ko talaga yung sermon ko at alam kong makatutulong sa tao at makatatouch sa tao, kahit pagbisahin mo ko ng ilang beses sa loob ng isang araw, kahit hindi mo ko bigyan ng kahit anong bagay o pakimkim, gagawin at gagawin ko. Ito na akong masaya. Meron tayong ganon. Hanapin natin yon. Alam ko na dito, halimbawa sa Pilipinas, nalilimitahan tayo ng mga trabaho o negosyo na in demand. Okay, nandun na tayo sa limitasyon na yon. Pero I suggest, huwag mo pa rin kakalimutan yung passion mo, yung gusto mo. I-develop mo pa rin yung talento mo. Ito ang mga dahilan kung bakit may edad na nag-aaral pa rin. Kasi yun ang talagang makapagpapasaya sa atin. Maganda kung ang trabaho mo kahit hindi mo gusto. Sige, dahil nandoon ka na. Magbutihin mo, mag-ipon ka para dumating yung pagkakataon, maging malaya ka na. Gawin ang gusto mo. So, huwag tayong makikinig padidikta sa kahit sino. Yes, kahit sa mga magulang natin. Ang sabi sa Biblia, honor your father and your mother. Hindi ibig sabihin nun, lagi mong susundin. Lalo pat hindi naintindihan ang sinasabi nila sa atin. Ma, pa, ayoko talaga siya. Hindi ko talaga siya love. Pasensya na. Ma, hindi talaga yun ang gusto kong kuning kurso. Pasensya na. Ma, hindi talaga ako pang ganyan. Hindi mo sinunod pero ginalang mo. Oops, mga kabataan, ha? Hindi kasama dito ang bisyo. Ha? Hindi kasama dito ang paglalakwatsa ninyo. Ang buong araw hanggang gabi magdamag nang nagko-computer kayo. Hindi kasama dito yung pagbarkada sa masamang impluensya o yung pagsasyota na lang lagi habang bata pa. Baka pag uwi niyo mamaya, magulat ang mga magulang niyo at sugurin ako dito, sabihin niyo, Ma! Pa! Ayan na, si Father na nagsabi, ha? Hindi ka namin susundan. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Utot mo. Hindi ko sinabi yun. Ang sabi ko, gawin mo yung mabubuting kaya mo at ibigay mo yung best mo sapagkat most likely, yun din ang magandang plano ng Diyos para sa'yo. Yung iba naman, hindi man madiktahan ng iba, dinidiktahan nila apparently ang sarili nila dahil sa inggit nila sa iba. Kaya bumibili ng gadget kahit walang pera, sukat yung ipon nanggaling sa naman sanang ninakaw o kaya wag din sanang tinitipid yung sarili pang merienda, hindi magmerienda para makaipon, makabili ng gadget dahil lamang gustong sumabay sa uso ng kabarkada. Yung iba, nagdadamit, nagpapagupit nang hindi naman bagay sa kanila. Outfit check, outfit check. Sige, nako. Sino tumulan dyan? Kukurutin ko. Yung iba, ginagaya yung mga napapanood nila at iniidolo nilang mga artista kahit hindi nila kilala ang sarili nila. So ano ang nagiging resulta? Kalungkutan, identity crisis, kawalan ng direksyon sa buhay,
atin? Sige nga, ilan sa atin yung masaya ngayon sa trabaho niya? Ilan sa atin yung productive ngayon sa buhay niya, nakatutulong, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi nakaka-inspire din ng iba. Ilan sa atin ang masaya sa buhay na pinili niya? Come on! Huwag na nating dagdagan ang bilang ng mga taong malungkot ang buhay. Tingnan po ninyo si John the Baptist. I-recall po ninyo kung paano siya dinescribe. O hindi ba? Ang sabi, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit niya, balat ang pamigkis niya, balang at pulot-pukyutan ang kinakain niya. Kaya kung imaginein mo, parang ganyan ang itsura. Well, not to mention yung hindi siya madalas nakikisalamuha sa mga tao, nandun siya sa malayo, nandun siya sa ilang. Kaya ang tingin sa kanya, kung titingnan mo, parang weirdo parang si Raulo. Kung makikita mo ngayon yan, baka hindi mo pakitunguhan, baka hindi mo lapitan. Pero pansinin po ninyo, ang daming lumalapit sa kanya. Ang daming naiinggan niya sa kanya. Ang daming gustong makinig sa kanya. Bakit? Kasi kilala niya ang sarili niya. Masaya siya. Walang nagdidikta sa kanya. Ginagawa niya kung ano yung tama na alam niyang kaya niya at ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Yun siya. Hindi niya kinakailangang magpanggap na siya'y kung sino mang iba. Remember, inilatag sa kanya ang mga pangalan, ang mga identities na mga sikat nung kapanahonan nila. Ikaw ba si Elias? Napakadakila ni Elias sa pananaw ng mga Hudyo. Ikaw ba ay isang dakilang propeta? Ikaw ba ang Mesiyas? Nakita nyo na? Akala nila si Kristo ay siya. Akala nila si Juan ang tagapagligtas na hinihintay na nila. Pwede siyang magpanggap. Hindi na nila yun maiintindihan. Hindi nila yun mahalata pa. Pero anong sabi niya? Hindi ako. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng panyapak niya. Kaya nga, hindi nakapagtataka. He was happy. He was fulfilled. And for Jesus, among the prophets, He is the greatest. This reminds me of a quote that says, being yourself, especially in this world that is constantly trying to make you someone else, is your best accomplishment. Kaya natutuwa naman ako sa ginawang pagpapayo ni Vice Ganda sa isang contestant sa It's Showtime na hindi believe sa sarili niya, na tinutuksong hindi maganda, kaya mababa yung self-esteem niya. Kasi to everyone's surprise, nang hingig si Vice Ganda ng wipes, tapos live sa TV inalis niya yung makeup niya. Sabay-sabi, parang ang kinis ko, di ba? Pero ang kapal ng makeup ko. Sa TV, ang ganda ng mata ko, di ba? Kasi nakapilik mata ako. Sabay-sabay niyang inaalis yung artificial na pilik mata niya. Pag pinanood mo ko, di ba? Bilog na bilog ang mga mata ko. Ang ganda. Kasi nga, naka-contact lens ako. Inalis niya yung contact lens niya. And he said to the contestant, ngayon ko lang ito gagawin kasi gusto kong ipamukha sa'yo na dapat hindi ka matakot kung ano ka. Sabay tanggal din sa wig niya. And then he said, ito ako, ito si Vice Ganda. Hindi makinis ang mukha ko sa paningin ng iba. Mataas ang hairline ko. Ngayon, picturean niyo akong lahat. Ikalat niyo sa internet. Pagtawanan niyo ako. Lait-laitin niyo ako. Sabihin niyo lahat ng gusto niyong sabihin, wala akong pakialam. Dahil kahit magaspang ang mukha ko, mataas ang hairline ko, maganda ako. Wala na akong itinatago, hindi na ako natatakot. At kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi na ako mabibigla. Sabihin niyo, pangit ang buhok ko, alam ko. Pangit ang kutis ko, alam ko. Pero yung lahat ay sa paningin ninyo. Para sa akin, maganda ako. Maganda ako. Sabi-sabi sa contestant, at maganda ka. At saka, ang contestant ay niyakap niya. Very good, Vice Ganda. Very inspiring, very moving, provoking. Why? Sapagkat ito ay galing sa isang tao who may not be perfect but has come to perfectly embrace his imperfection. Kaya confident siya, kaya masaya siya.
At kaya din, nakapagpapasaya siya ng iba. Gusto rin niya yung ginagawa niya. You see, brothers and sisters, ang Diyos ay wala naman talagang nilikhang pangit. Lahat tayo maganda. Hindi niya tayo po pwedeng likhaing pangit yung sa paningin niya. Kasi kung pangit tayo sa paningin niya, kahit anong itsura ng ganda natin sa mata ng tao, hindi tayo magiging maganda. Perfect ang Diyos. Kaya kung anong itsura at meron tayo ngayon, perfect iyon. Nagiging pangit lang tayo, nagiging mali lang tayo kapag tayo'y nasa maling tao, maling sitwasyon, maling lugar. Bagay na maiiwasan kung ang acceptance ay magsisimula sa atin. Kung tayo mismo ang unang makaka-appreciate sa atin. Una, kung titingnan natin ang ating sarili, kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are fearfully and wonderfully made. Mahal ka ng Diyos. Nagkatawang tao para sa iyo ang Diyos. Namatay at muling nabuhay para sa iyo ang Diyos. Sabay, i-develop natin ang ating mga talento. Hindi kinakailangang bongga agad. Magaling sa math, magaling sa science, magaling magnegosyo. Okay yun. Pero po pwedeng ang talento mo, magaling kang makisama. Magaling kang mag-alaga, nandun yung concern talaga, masipag ka, maboka ka, mapagpatawa ka. Come on. Yan, talento din. I-develop natin. Lalo pat natutuwa ang tao sa paligid natin at wala tayong inaapakan, sinasaktan, inaapi na kapwa natin. Kapatid, no offense pero kahit kasambahay, o diba? Ilang beses mo nang narinig sa iba, wala na akong makitang kasambahay na tulad niya. Kahit maghiwan ka ng pera, hindi mawawala. Babalik sa katiwa-tiwala. Kasambahay, kahit pulubi, yan kahit pulubi yan, makita mo, magdadala ng bulaklak yan ng sampagita sa simbahan. Utusan mo, susundin ka, ibabalik yung sukli. Pulubi. Just always do your best. And that includes being the best husband, being the best wife, being the best child, being the best brother or sister. Hindi dahil makikipagkompetensya ka sa iba. Hindi. Basta gagawin mo kung ano yung kaya mo. Yung magpakabuting tao ka. Yung gawin mo lagi ang best mo. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pakikipagkapwa-tao, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pagrespeto. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka lang mabubuhay ng masaya. Mamamatay ka ring masaya. Kasi kahit wala ka na, aalalahanin ka pa rin nila. Dahil wala na silang makikitang tulad mo. Kasi nga, nag-iisa ako, nag-iisa ka, nag-iisa tayo. Maraming pwedeng maging doktor na tulad mo. Pero kung gagawin mo yung best mo, iba yung mga kliyente mo Iba yung mga taong makakasalumuha mo Iba yung mga taong paglilingkuran mo Maraming pwedeng maging pare tulad ko. Pero kung gagawin ko lagi ang best ko, kahit may ibang mga pare, mag-stand out ka. Hindi dahil nakikipagkumpetensya ka sa iba, kundi dahil yung paring yan, ginawa talaga ang best niya. Maraming mas maganda at gwapo sa iyo bilang ama, bilang ina, bilang asawa. Pero kapag ikay naging mabuting asawa, kahit marami ang mas gwapo sa iyo, ikaw ang the best para sa asawa. Kasi nag-iisa ka talaga sa mundong ito. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Upang mabuhay tayo, mamatay ng masaya na nakaka-inspire din ng buhay ng iba.